Ang mga eksenang ito ay karimari-marim na alaala ng ating pagkatalo sa kamay ng mga Hapon noong World War II. But by April 1942, their valiant defense could endure no more. Pero sa kabilang banda, kung ikukumpara raw sa ibang mga bansa sa Asya, ang labanan sa Bataan Peninsula umabot pa ng 3 buwan. Ito yung pinakamatagal na labanan against the Japanese. Yung Singapore, bumagsak yung Singapore February 15. 1.5 months. Yung Java, after 2 weeks, bagsak yung Java. Tayo yung pinakamahaba na defense talaga. Kung hindi nagkulang sa armas, kung hindi nawala ng pagkain at tubig, kung hindi tinamaan ng mga sakit, marahil iba raw ang naging resulta ng bakbakan dito. April 9, 1942, sumuko ang Bataan. April 10, nagsimula ang paglalakad ng mahigit 70,000 na sundalong Pilipino at Amerikano patungo sa impyerno. Sabi ng mga Hapon, kailangan silang alisin doon sa Bataan kasi yung next phase of fighting is Corregidor. So kailangan matanggal sila doon sa battlefield. At yung pinili nilang lugar kung saan ilalagay itong mga prisoners of war was in Tarlac, yung sa Capas. So kulang sila ng truck, kulang sila ng gasolina. So sabi na, pinalakad nila. So kung mahina ka na at may sakit, malnourished ka, babagsak ko doon. Ayaw ng mga Hapon na may bumagsak. So yung mga bumabagsak ay pinapatay nila. Binabayoneta nila or binabaril nila. So maraming namatay on the march. Kaya ito yung tinawag na Death March. Nanggaling sa 2 lugar ang mga sundalo sa Bataan Death March. May galing sa Mariveles at sa Bagak. Anak ng Death March survivor na si Private First Class Fernando Tejada si Jimmy. Nakaligtas man, hindi raw lahat ng sugat ng kanyang ama ay naghilom. Palaging nakatulala siya, hindi mo alam kung ano iniisip. Palaging para siyang gusto niya palaging parang hawak yung kanyang baril. So, doon mo mapipil na maski na tapos na ang digmaan, nasa damdamin pa rin nila yung nangyari. Taon-taon sumasali si Jimmy sa mahabang lakaran para gunitain ang Death March. Binabaybay nila ang mahigit 100 kilometrong ruta na dinaanan din ng ama niya. Dito sa Mariveles, Bataan, nagsimula ang Death March ng tatay ni Jimmy. So ito po talaga yung mismong site kung saan nagsimula? Dito na lang, Kilometer 0. So dito sila nag-umpisa lahat. Nagbigay muna ako ng respeto para sila sa akin. So past 1 a.m. ngayon, tingnan natin kung hanggang saan tayo abutin ng pagtaas ng araw. Parang mas maganda nga ngayong gabi kasi hindi po gano'ng kainit, ano? Actually, kaya ano lang talaga. yung mga sundalo naman dati, syempre, wala man silang choice. Whether malamig or mainit, tuloy sila. Hinati-hati sa grupo ng 100 ang mga sundalo noon. Noon daw pong mag-uumpisa na yung Death March, anong nasa isip nila? Alam mo ba nila na yun yung mangyayari sa kanila? Na palalakarin silang ganung kalayo? Actually, wala sa ano nila na palalakarin sila ng ganung kalayo. Ang nasa isip lang nila, baka patayin na lang sila. Umpisa pa lang ng marcha, zigzag paakyat ng bundok agad ang sinuong nila.
Nasa taas na tayo ng bundok ngayon. Yun yung pinanggalingan natin sa baba kanina. Pero sabi nga ni Sir, mas patarik pa raw. At saka madilim. So imagine niyo na lang kung gaano dati na walang kuryente. Sila nakita yung nilalakaran nila, tapos naglalakad sila ng gabi. Para makarating agad sa kampo, araw-gabi nagmarcha ang mga sundalo. Kapag hindi na makalakad, pinapatay na lang ng mga Hapon ang mga sundalo. Binabayoneta para hindi sila makabagal sa marcha. Kaya bawat kilometro, hinihintuan ni Jimmy ang marker para magbigay pugay sa hirap na dinanas ng kanyang ama at iba pang sundalo. Kilometers. Konting pahinga muna. Buti pa tayo, pwede magpahinga sila, hindi pwede magpahinga noon. Subalit pati pala mismong markers nakaranas ng panlalapastangan dahil ang mga orihinal na poste na yari sa bakal, pinagnanakaw. Sa may kilometer 25 sa Limay, Bataan, nakatira ang unang nagmalasakit sa mga Death March marker. Good day to you. Hi sir, I'm Mav. Hello. Kabilang din ang ama niya sa mga nagmarcha, ang quartermaster na si Richard Hudson. He didn't really fight much until the last 2 weeks when basically the food was gone, the ammunition was just about all gone, and they gave him a rifle, and he sat in the foxholes with the army and fought against the Japanese. He witnessed. That's part of the reason he had so many bad dreams, nightmares. He witnessed so many cruelties, especially on the Filipinos. The Japanese hated the Filipinos because they were fighting with the Americans. They hated Americans. Kalaunan, nakapag-asawa ng Pilipinas si Bob at nang bisitahin niya ang ruta ng Death March, nakita niyang marumi at sira-sira na ang mga marker. Kaya sinulatan niya ang organisasyon na nagpagawa nito. And I said, why do they look so terrible? You know, we're talking about thousands of men died on this march. These Death March markers you put up, they were in such sad condition. You know, we should have more respect for what these men went through, what they gave up, what they sacrificed. Sila mismong mag-asawa ang naglinis at nagpinta ng lahat ng 137 markers. Ngayong matanda na si Bob, naipasa na sa gobyerno ang responsibilidad ng pag-aalaga sa mga ito. Pagdating sa Balanga, saglit kaming lumihis ng ruta. Binisita namin ang isang elementary school na dating Japanese garrison. Sa gitna ng mga silid-aralan, nakatayo pa ang maliit na torture chamber na ginamit ng mga Hapon. Sa World War II Museum dito, nakadisplay ang iba't ibang gamit ng mga mananakop at sinakop. Ito, meron silang mga nakadisplay dito ng mga actual bayonet blades ng mga Japanese. And sabi nila, dito sa area na to kung nasan yung museum, maraming mga Pilipino rin, pati mga Amerikano na tinorture, pinatay. Ayon sa historia na si Dr. Ricardo Jose, hindi naman lahat ng Hapon noon malupit. Ang ilang bihag na swinerte, pinasakay sa mga truck kaya hindi na sila naglakad papuntang kampo. Ang mga naiwan sa marcha, nagtulong-tulong para mabuhay. Parang may civic sense na tutulungan nila yung iba. So let's say, yun nga, kasi yung mga nahuhulog, pinapatay ng mga Hapon. So yung iba yan, mas malakas, sinasabi nila, kami nang bahala, we will help you. No? So halos kinakarga yung iba.
And the tragic thing about that is kung minsan yung kinarga ay umabot sa Camp O'Donnell sa Capas at nag-survive. At yung nagkarga, siya naman ang namatay. Balik ruta kami. Nakakapaso na ang araw pagdating ng tanghali. Pero kung tutuusin, mas banayad pa ito kumpara sa temperatura na tumusta sa mga sundalo noong buwan ng Abril na nasa 40 degrees Celsius. Yung mga tubig sa palayan yan, nung panahon ng Death March, yan ang naging dahilan para sila mabuhay. Pag ang mga Hapon, hindi nakatingin, nagagrab kagad sila para uminom dyan. Yan ang kinukwento ng father ko. Oo. Hindi ba marami tubig noon? O noon malinis pa to? Noon, malinis pa siyempre. Pero kahit anong dumi, basta may nakita silang tulog, para lang magkaroon sila ng liquid sa katawan. May mga sibilyan ding tumulong sa mga sundalo. Kahit malagay ang buhay nila sa alanganin. Tinatago ka ng mga civilians doon. Yung mga kaso, let's say na yung mga lola ay mahahaba yung palda nila, sinasabi, pasok ka dito sa ilalim ng palda ko. Then, magtatago yung sundalo doon. Tapos, aalis na lang yung lola na yun, kasama yung sundalo. So, may mga kaso na ganun talaga, nagtulungan sila. Nadaanan namin sa Layak Junction sa Danyalupihan ang mga estatwang ito. Dito naganap ang first line of defense ng mga Pilipino at Amerikano noong Battle of Bataan. Ito, yung Philippine flag, nakataas yung pula kasi yan yung nagsisimbolo kapag in a state of war tayo. Ngayon, blue na sa taas kasi state of peace, and sana in our lifetime, hindi natin ulit makita na ganito yung Philippine flag. Nakaukit na lamang sa mga bato ang kabayanihan na nangyari mahigit 80 taon na ang nakararaan. Isa sa mga kilalang Pilipinong kasama sa Death March, si Brigadier General Vicente Lim. Isa sa 3 personalidad na nasa 1,000 pisong papel. Si Lim ang kauna-unahang Pilipinong nagtapos sa West Point, ang US Military Academy. At least for the Americans, there was already talk very early on na, sige, pakawalan natin yung Pilipinas at some point. And that meant that if you were to be a sovereign nation, then you would have to be able to protect yourself, have your own method of self-defense. That meant putting up a military. Now, a lot of those in the Philippine Army were very green. Ibig sabihin, hindi sila experienced. They were not professional soldiers. They were called up as reservists. They were given maybe a maximum of 6 months of training. But a lot of people signed up for that. They were very willing to do their duty if war ever came. Nung nagsimula po yung gera, handa ba sila? Hardly. So, again, a lot of them had probably max of 6 months of training. There are a lot of survivors that would eventually say, alam mo, pinadala kami sa frontline, never pa ako nagkaroon ng pagkakataon na subukan yung replay ko. Noong World War II, iniwan ni General Lim ang pamilya sa Amerika at pinamunuan ang 41st Division. Kasama ang grupo ni Lim sa mga sumuko sa Bataan. Walang sinanto ang mga Hapon. Mababang ranggong sundalo o general gaya ni Lim, lahat napasabak sa Death March. Kasama sa dibisyon ni General Lim ang ama ni ngayoy Major General Ramon Zagala ng Philippine Army. 22 taon lang noon ang tatay niyang si Major General Rafael Zagala. Lumabad din sa Bataan at pinalakad sa Death March ang lolo niya na si Colonel Ramon Zagala. Surrender na eh. They were information. Nagkita lang sila. Nagkita sila
in Pilar. Mm. Pilar, Bataan. And we had each other. Alright. He was not few like since then. My grandfather, I think, got stricken with the influenza, malaria. My grandfather could not walk anymore, and my father was also weak. So they would just, mga kaibigan niya, tatlo ata sila nagpapalit-palitan to travel. Mahigit 70 kilometro mula sa pinagmulan namin sa Mariveles, tumawid na sa Pampanga ang Death March. Kung saan isinakay sa tren ang mga bilanggo papuntang Capas, Tarlac. Sa pagkakasabi ng father ko, inabot sila ng almost 1 day. 1 day? 1 day, oo. At saka ang train naman na yun, hindi naman totoong train na ano. Actually, yun ang sakay ng mga tubo. Train ng tubo. Hindi siya pampasahero talaga. Exactly. Okay. So pinagsiksikan sila sa loob noon. Sa Capas National Shrine sa Tarlac, nakadisplay ang isang orihinal na boxcar. 60 to 100 prisoners of war ang nilagay. Patong-patong na sila. Kasi kahit po nakatayo, hindi kasya 100 dito eh. Dito? Kahit nakatayo. Madami rin namatay. Imagine mo na magkasya dito. Oo nga po. 60 to At saka sir, ganito, kasi parang wala namang pasukan ng hangin. Wala. So, from San Fernando to Capas, hapon. And then from Capas, baba sila, and they will march the last, I think, from the Capas station is about 10 kilometers. So, Mula sa nasa 70,000 na sundalo na nag-death march, nasa 55,000 lang ang umabot sa Camp O'Donnell. Ang kalsadang dinaanan nila, isang mahabang libingan. Paano yung mga katawan? Nakakalat lang po sa kalsada. Oo, nakakalat ka. Kaya sabi nga nila, pati yung mga aso, kinakain na lang yung ano. So yung local people, nag-temporary graves, ano na lang. Kasi temporary, naghukay sila dun sa tabi ng kalye. And so after the war, yun ang problema, no? Paano mo i-recover yung mga buto na yun. Pero hindi pa rin tapos ang impyerno para sa mga survivor ng Death March. Dahil ngayon, nasa loob na sila ng isa sa pinakamalupit na concentration camps noong World War II. they suffered the most here. Talaga? Dito kasi prisoner of war camp. Makikita mo dahil puno. Dahil puno. The veterans, they planted close to the number of deaths. They planted almost 30,000 trees. Ano po yun? Dahil sa walang pagkain, walang tubig, walang tulog, or because of maltreatment talaga na sinasaktan? Halo-halo na rin. Based sa stories and that, they were not fed well. Madaming disease. Opo. Dysentery, malaria. Hindi isa-isa yung living kasi ang daming namamatay. Nagtayo ng napakataas na monumento rito para sa mga lumaban at namatay noong World War II. Ang explanation niya sa akin, it's their way to help. Kumbaga, the shape. For them, those souls are still here. Go up to heaven. Mabigat sa damdamin na marami sa mga nagsakripisyo para sa kalayaan natin ngayon ni hindi nailista ang pangalan para lamang mapasalamatan natin. Trinay namin maglakad from Mariveles. It's only March, huh? Yes, yun nga. Tapos parang akala namin yung boxcar, parang ito na yung the worst of the worst. And then now, sinasabi po ninyo na sabi ng father ninyo, hindi. Parang mas malala dito. Parang, yan pa bang mas malala doon? And I think kaya din po ko na ano kasi, ngayon ko lang nalaman na malamang sa malamang may kamag-anak ako na ginawa.
Pero hindi rito nagtapos ang kwento ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Matapos ang ilang buwan sa concentration camp, nakalaya ang mga bilanggo. The Japanese said, we'll let you go as long as you don't join the resistance movement, you don't join the guerrillas. Of course, nung pinakawalan na yung mga Pilipino, first thing they do is join the resistance, join the guerrillas, and continue the fight anyway. Nakatakas mula sa Camp O'Donnell si Tejada at bumalik sa pagiging sundalo. Naikwento ho ba niya sa inyo na, kumbaga, nag-death march ka na nga, munti ka na talaga mamatay doon. Bakit bumalik ka pa sa frontline? Bakit siya bumalik bilang kasi nga, mahal niya yung bayan. Ipagpatuloy yung laban sa mga dayuhan na nanakop sa ating bansa. Si Zagala naman sumali sa mga gerilya. Habang si Lim, sinubukang i-recruit ng mga Hapon pero nagsakit-sakitan siya at tumulong din sa mga gerilya. He was eventually tortured for a very long time. Got really sick. And we don't know when exactly that would have happened, but he was eventually beheaded and they were thrown into a mass grave. And technically, his body was never found, and which is why he would end up here on the walls of the missing here at the Manila American Cemetery. Noong 1945, 3 taon matapos ang Death March, bumalik ang mga Amerikano gaya ng ipinangako at nabawi ang Pilipinas mula sa mga Hapon. Nito lamang Marso, sa ika-80 anibersaryo ng paglaya ng Maynila, bumisita ang 2 sa mga Amerikanong lumaban para sa ating kasarinlan. Ngayon na lamang sila muling nakatuntong sa Pilipinas mula noong World War II. 80 years ago, I was here under circumstances far different from what they are today. We came in beautiful country here on February 22nd, I believe it was. My life was 20 blocks north, 20 blocks south, 20 blocks east and west. Here I'd go, come to the Philippines, thousands of miles away from my home. It was worth it. It was worth everything which we did for the people. The world has to grow up knowing what we did in the past, hopefully for the best in the future. So that we learn and do not repeat the mistakes of the past. Yes. Nang makarating sa Capas, binisita ni Jimmy ang pangalan ng tatay niya. I'm really speechless, malungkot. But I'm happy na nagkita uli kami. And I'm sure na welcome niya ako. Umaasa naman si Vinci na isang araw, mahanap nila kung saan inilibing ang lolo niya. Ang pangalang General Vicente Lim nananatili sa listahan ng Wall of the Missing. They ask, bakit nga ba ginugunita pa yung April 9 as a Day of Valor, araw ng kagitingan? Talo eh. After that, the Bataan Death March, a disaster. The only reason they surrendered was that they had reached the limits of human endurance, and what else can you do at that point? And to me, that's why we celebrate it. It's because it's that spirit of being able to just do your duty knowing that it was a hopeless situation and they did it anyway. That to me is what exemplifies that period of Philippine history, and which is why we should never forget it. Si Major General Zagala, pinamumunuan ngayon ang AFP Reserve Command.
ang sangay ng militar na naghahanda ng reservists sakaling magkaroon ng gyera o sakuna. Alam niyo na yung pinagdaanan ng father niyo, pati grandfather niyo, bakit pa? He asked. Sabi niya, son, there's more important things in life than yourself, but to serve your country. Do you? Maituturing na pundasyon ng ating bansa ang libingan ng mga lumaban at nagsakripisyo. Ang kasalukuyang henerasyon ang nagtamasa ng bunga ng kanilang kadakilaan. Kaya sana naman, maging karapat-dapat tayo sa ating kalayaan. Ako po si Mav Gonzalez at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.